So, ito na guys, natapos ko na. So, paanda rin natin silang dalawa. Kung saan bang malakas. Atin na to isaksak. Nakasilik na yan sa number 1, yung dalawa. So, diretso na lang natin isaksak. Yan. Ikot na siya guys. Yung isa naman. Saksak natin. Oh, yun. Parehas lang malakas. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon lang tayo naka-upload kasi marami tayong pinupuntahan. So, may gagawin tayo ngayon na dalawang electric fan. Ang problema nito, umuugong lang. Tapos, ito, umungot yung yung shafting kaya hindi makatuyok yung ating PLC. Ito, matigas. Matigas yung shafting. Umungot. So, ang problema lang nito, umugong. So, tanggalin ko muna yung cover nito. Ayusin natin. So, ito na guys. Natanggal ko na yung screen. So, ikutin natin yung shafting. Ito, malambot lang yung sa pag-ikot. Ito yung matigas. Matigas oh. Kaya umungot. Siguro yung grasa. Matigas na yung grasa kaya ito hindi na siya makaikot. So ito malambot yung pag-ikot pero umugong. Subukan natin. Saksak. Nakauna yan. Naka number 1 na yan. So saksak natin. So yan oh. Umugong siya guys. Hindi makaikot. Siguro sira yung kapasitor nito. Umugong lang. Sira siguro yung kapasitor at saka ito matigas yung shafting kaya hindi makaikot. So ito lilinisan lang natin yung shafting. Baka barado lang yung na matigas na yung grasa na nalagay. So ito nakakapasitor na yung problema nito. So ang unahin natin ito. Tabi muna natin yung isang electric fan. Ito muna ang gagawin natin. Pagkatapos nito, yun naman ang ating isunod. So tatanggalin ko muna yung cover nito. So i-check muna natin yung guys, ito na natanggalan natin yung cover. So i-check muna natin yung kapasitor. Kung good pa ba yung kapasitor nito. Tanggalin muna natin to. Kung okay pa, kung pwede pa yung kapasitor, saka na natin to tatanggalin yung mga 4 na bolt nito. So try natin i-test yung kapasitor kung good pa ba. So puputulin muna natin. Puputulin natin.
Yan. So, i-check natin to sa ating digital. Kung good pa ba to. Ilagay natin sa kapasitor. Yan. Malabo yung ating tester kasi ano siya, matagal na tong tester natin. So yan, naka-select na yan sa kapasitor. So subukan natin to i-test. So okay pa yung kapasitor. Ang nakalagay 1.5 UF ang nakalagay. So okay pa yung kapasitor. Baka doon sa loob yung may problema. Ang ating isunod na tingnan guys yung bushing. Baka sira na yung bushing. Kaya hindi, kahit maluwag yung yung shafting natin, baka maluwag na yung yung bushing. Kaya pag saksak mo, yan, gagalaw yung shafting, kaya pagbangga sa masayad na yung yung bushing. So bago natin tanggalin to, yung bolt nut, tatanggalin na lang natin yung bolt. Tingnan natin yung yung bushing kung may damage na. So ito na guys. Tingnan natin yung bushing nito. Parang maluwag na yata yung bushing nito guys. So i-check muna natin yung linya ng kapasitor dito guys. I-check natin to kung mayroon ba siyang function. Tingnan natin to, baka kadalasan walang connection to. Tingnan natin yung linya ng kapasitor. Kung good to, so i-check natin yung kung saan ba yung may problema dito, sa bushing ba o sa motor. So i-check natin. Check natin yung So i-test natin to kung good ba. So walang function yung kapasitor guys. Yung linya ng kapasitor walang function. So ibig sabihin okay yung nito, yung mga bushing. Kaya umugong siya, walang function yung linya ng kapasitor dito. Wala. So i-test natin yung meron naman siyang palo. So dito siya, walang function. Kaya sa motor pala yung may problema, yung rewind niya. Hanapin natin yung saan yung putol. Baka naputol yung rewind. Kaya walang function yung linya ng kapasitor nito. Sundan natin kung saan yung may putol dito. So ito na guys.
Ang gagawin na lang natin dito, soldahon. Soldahon natin to guys. Hihinangin natin yung dulo ng ano nito para mag-connection kasi yung rewind nito alloy. Dili siya bronze. Hindi siya bronze pero alloy yung ano, yung rewind. Kasagaran dito na lost contact dito sa may dulo ng ano, dulo ng wire. So ano natin, hihinangin natin to. Dalasan na lost contact dito. Kaya walang function ng mga terminal. Hihinangin natin. Para magkakaroon siya ng contact. So yan guys, subukan natin i-tester kung mayroon bang connection tong wire na to sa papuntang kapasitor. Tingnan natin to kung meron siyang function ba. Yan. Okay. Patayin muna natin kung hindi makita yung ano. So yan, makita naman yung tester natin. Yan, pumapalo. So subukan natin i-test kung meron ba siyang function. So mayroon na siya guys, oh. Yan, oh, pumapalo na. So ilagay natin sa 100 para makita natin kung meron na talaga. So yan guys. Meron siyang palo. So kanina nag-tester tayo, walang function dito. So dito lang yung problema na lost contact lang yung mga wire dito. Kaya hindi umikot yung ating electric fan. So ibabalik ko na tong lagyan natin ng ibabalik ko na to. Lagyan natin pang tawag dito. Ibalik ko muna to guys. Kalimutan ko kung anong tawag dito. So ibalik natin. Nagsusubukan natin kung iikot na ba yung ating electric fan. Kung iikot na ba yung ating LC. Katapos nito, isusunod natin yung isa. Yan. So malapit na natin matapos. Tapos itali natin ng cable tie. Lagyan natin ng cable tie. Kuha muna ako ng cable tie. So wala tayong cable tie guys. Ito na lang itali natin.
Galing to sa ano, sa washing nga tali. Ito na lang itali natin. So ito na guys, subukan natin i-tester yung ano, yung wire sa kapasitor. Tingnan natin kung okay na yung function nito. Para makita nyo. Ito yung dalawang wire. So i-test muna natin ng tester. Kita. So i-test natin. So meron na siya. Meron yung function yung linya ng kapasitor. So subukan natin lagyan ng kapasitor guys. Subukan natin ilagay to kung iikot na ba yung ating shafting. Yan. So nakalagay na yung kapasitor. Tingnan natin to kung iikot yung motor natin. Ikot na ba yung shafting? So yan guys, oh. Umikot na. Umikot na yung shafting. So yun lang guys. Nawala ng function dahil doon sa may ano, sa may terminal ng mga rewind saka wire. Ipapatay natin. Patayin natin guys. Diba? Okay na. Good na good. So ibalik ko muna yung mga casing. Ibalik ko muna yung casing nito guys. Tapos isunod natin to. Tanggalin naman natin yung cover at saka linisin natin yung ano, bushing nito. So isaksak natin guys. Subukan natin. So yan, oh. Malakas yung ikot ng electric fan. So okay na siya guys. Number 1 pa lang guys. Number 1 pa lang to. Malakas na yung ikot ng electric fan. So isunod natin yan. Patayin natin. So okay na to. Ang susunod natin ayusin, ito na naman. So ito naman yung ating gagawin. Matigas talaga yung ano, shafting. Hindi makaikot. So tanggalin muna natin to. Linisin lang natin yung ano nito guys, yung shafting. Baka ano na, matigas na yung grasa. Lagyan mo ng thinner dito
malambot niya na yung ikot niya. Pero pag mainit na yung shafting niya, saka matigas yung grasa, hindi na makaikot. So yan, tanggal na natin. So tatanggalin ko muna yung bolt guys. Ito na guys, oh, tanggal ko na yung mga bolt. Ito kadalasan na masyado may ikot yung shafting kasi maitim na yung yung shafting. Tapos dito, saka dito, oh, maitim na. Yan, oh. Dapat linisin natin ng liha para matanggal to. Ito yung nagbabagal sa pag-ikot ng ng shafting, kaya matigas siya ikutin kasi yung yung grasa dito matigas na, at saka hindi makaikot ng mabilis, parang nakadikit yung grasa dito, hindi makuha. Kaya linisin natin to. Maghanap muna ako ng liha. So ito na guys, maputi na yung shafting, yan, oh, maputi na. Napakalinis na yung shafting. So subukan natin to ibalik. Lalagyan na lang natin ng oil ng ng tawag doon, ng ang ilagay natin na oil dito, yung pang change oil gani sa motor. Yun ang ilagay natin to kasi maganda yun, kasi ang tagal siya bago mawala yung oil. Lagyan natin ng oil guys. Yan. Matagal kasi ito mawala yung oil kasi to ito yung ginagamit sa motor na oil, ang change oil. So ibalik na natin to guys. So ito na, ibalik na natin. So ito na guys, natapos, nabalik ko na. Ayun lang problema niya, yung shafting na maitim na, kaya nilinis ko na lang at saka nilagyan ng oil. So susubukan natin kung tuloy na yung kanyang pag-ikot. So yan guys, oh. So nating i-swing. Yan. Okay na siya. May ikot na siya ng swing. So
So yun lang guys, yung kanyang shafting, matigas na yung grasa at hindi siya iikot kasi matigas na. So ito ibalik ko na lang yung 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 screen nito. So okay na. So ito na guys, natapos ko na. So paanda rin natin silang dalawa kung saan bang malakas. Atin na to isaksak. Nakaselect na yan sa number 1 yung dalawa. So diretso na lang natin isaksak. Yan. Ikot na siya guys. Yung isa naman saksak natin. Oh, yun. Parehas lang malakas. You know? Okay na. Malakas na sa guys. Kanina ito yung umuugong at ito naman hindi makaikot. Kasi matigas na yung grasa sa shafting. So ito na lost contact lang yung terminal ng na winding, lost contact lang. So okay na siya at ito lang, yun lang mga problema sa electric fan guys. Hanggang dito na lang ating video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click lang yung ating notification bell para sa susunod na video, updated na naman kayo. So paki-like lang yung ating video guys. Sana may natutunan na naman kayo. So hanggang dito na lang ating video guys, and thanks for watching. So malakas yung ating electric fan na gi-repair. So thanks guys.